Time check, it's 5 a.m. in the morning and we are bound to Doña Remedios, Bulacan. So mga kuya and ate, samahan nyo kami. This is our first ride. Courtesy of course ng Royal Elite Sapampalay Riders. At this time, nagkasundo ang mga kuya to somehow mag-chillax muna kami and unwind. And of course, para mag-banding din. Kaya we decided na mag-ride. Pero this time, ang destination namin, Doña Remedios, Trinidad. I believe meron kaming dalawang destination dito, First destination namin is Mount Brihino. And then yung second is yung Talon Pari Falls. To be honest, hindi pa ako nakakarating dun sa dalawang lugar na yun. Kaya medyo excited na ako. Kaya nagpa-full tank na rin ako para sigurado na hindi ako maubusan ng gasolina along the way. Medyo malayo-layo pa ang meet-up place. Kaya siguro i-pass forward ko na tong kwento na to. Kaya guys, tara let's, samahan nyo ako dun sa meet-up place namin, sa bahay ni Kuya Emil. So andito na nga kami sa bahay ni Kuya Emil and I was surprised. Grabe, meron naghihintay pala sa amin isang masarap na almusal. Kakaibang pandesal to guys, ang cute! Pero syempre, ang highlights ng breakfast namin ay ito. Grabe, hot and steaming delicious lugaw courtesy of Kuya Emil. Ang masasabi ko lang dito sa lugaw ni Kuya Emil, pag ito na ibenta sa market, Jack, malaking pera to. Patok na patok ang lasa. Kaya nga pagkalatag ng lugaw, galit-galit muna kami dahil ang sarap pumokus dito. Ang sarap, ang lasa. Pero hindi rin kami masyadong nagtagal. We really have to take off na rin kasi baka tanghaliin kami sa biyahe. And maraming salamat Kuya Emil sa iyong accommodation. Highly appreciated. Ang sarap ng lugaw. So getting ready na kasi medyo malayo-layo pa ang biyahe namin and I really have to put up a gear para safety first syempre. By the way kung sino po dito ang nangangailangan ng itlog, supplier, gawing pang business or personal use or sa restaurant, dito lang yan sa Emilio's Egg Farm, located at 10 Macario Street, Norsagaray, Bulacan. Siguro if my time, pag may sasakyan ako, bibili rin ako ng itlog ni Kuya Emil. Balita ko kasi malinamnam daw yung itlog ni Kuya Emil And heto na nga, magmula dito, nag-umpisa ng bumakbak si Kuya Jeff. Meron pa kaming imi-meet up na isang kuya, si Kuya Richie. Naghihintay sa San Rafael yata. The route was good kasi hindi pa ganun ka traffic and hindi masyado challenging. Pero masarap ang ride namin nung umaga na to. It was a beautiful sky nung nag-ride kami and talaga naman na-relax ako pagdaan namin sa tulay na to. Grabe, ang ganda ng view. Finally, dumating na kami sa second meet-up place namin na naghihintay din dito si Kuya Richie. So tumigil muna kami para mag-assembly muna and pagplanuhan yung gagawin naming pag-ride going to DRT. Ang sabi nga nila, having a logo sa mga sasakyan namin, logo ng Eagles, it doesn't mean na nagyayabang kami. But it only represents na agila kami at handang tumulong at any given time. At pagkatapos nga dito sa aming second meet-up place, bumakbak na rin kaagad kami sa daan para huwag kami tanghaliin. Etong ginagawa namin hindi lang masasabing camaraderie, but for me, this is a throttle therapy. Kasi sa bawat piga namin ng gas sa aming mga motor, talaga namang nakakalimot kami sa aming mga problema, nakakalimot sa mga hindi magagandang bagay, at nare-refresh yung utak namin, ang isip din. At dito na nga sa portion na to, naging exciting ang ride namin kasi kung yung una puro bahay ang nakikita, ngayon puro halaman na at mga puno. Ang Respect Riders ay may disiplina sa kalsada. We maintain a safe distance. Kita naman, di ba? Sa ride na to, hindi uso ang walwalan. Nandito kami para mag-enjoy, mag-relax, mag-unwind at ma-appreciate ang ganda ng Bulacan.
Dito napapansin ko, parami na ng parami ang puno. Mukhang malapit na nga kami sa Doña Remedios Trinidad. At hindi nga nagtagal, dumating din kami sa boundary. Dito sa welcome ng Doña Remedios Trinidad. Ayun no. Ang nakakatuwa, hindi lang pala kami ang nakaisip na mag-ride nung araw na yon. Marami din pala mga riders galing pa sa labas ng Bulacan. Yung I love DRT, that is the sign na meron pa kaming mahabang ride na gagawin para makarating kami sa Mount Brehino. Kaya guys, let's go, huwag kayong bibitaw. Banda dito sa bungad, nagkaroon muna kami ng emergency stop kasi sinisiguro lang muna namin na hindi nakainom yung aming tour guide na magli-lead kung saan papunta ang Mount Brehino. Heto na nga guys, nakarating na kami sa bungad ng Mount Brehino. Kaya if I were you, kung below 125cc ang motor mo, medyo mag-isip-isip ka dahil sobrang tarik ang paakyat dito. It's quite challenging for us, no? Pero nakikita ko yung coordination namin at saka yung pag-alalay ng mga kuya sa bawat isa. Ang bawat isa sa amin nakabantay sa side mirror. Tinitingnan yung kasunod kung okay. At kami naman sa harapan, tinitingnan din namin kung may mga kuya na okay pa at walang problema sa pag-ride. Talaga namang ang ganda dito sa Mount Brehino guys. Kung ako sa inyo, bisitahin nyo rin. Dahil kung mahilig ka sa nature, ito ang tamang lugar para sa iyo. At ayun na nga, tanaw na namin ng Mount Brehino. So maghahanap na lang kami ng parking na malapit. Pag motor ang dala mo, ang parking dito mostly nandito lang sa gilid. Kaya very accessible kung magmomotor ka lang papunta dito. So ang mga kuya decided to go further para maghanap ng parking. Kasi nga 8 kami para hindi kami nakakaabala. And finally we found the spot. So eto, ipaparada ko muna ang aking kabayo. So, the place was very nice. Na-surprise ako dito. Ang ganda. And tingin ko maraming magagawa nga dito. Especially kung balak ninyo magkaroon ng team building, workshop, this is a perfect spot. At pagpasok mo nga dito, ang una mong hahanapin kung saan nagbabayad ng entrance fee. So, dito pala ang bayaran dun sa first nipahat sa bandang kaliwa paakyat. So, dito i-compute and magpapalista kayo. Ito, si ate. Tara, tanungin natin. Ano yung attraction niya dito? Nya, parang dinedma ang beauty ko nito ah. Ano pa ang attraction niya dito? Anong makikita niyo sa Mount Brehino? Sir, yung ano namin, sir, yung sa beauty po, sir, namin, doon po sila na-attract po. Sir, maganda po talaga yun. Yung beauty. Lalo po pagka-overnight po. So overlooking ba yan yung Yes beauty? po, sir. Yun. 360 step po siya, sir. Ayun. Pagpupunta dito, there is a entrance fee of 50 pesos which is not bad for the environment daw yun. Kaya okay lang. Ganda ng lugar guys. Oh. See? Ang pinaka-highlights ng lugar nila is yung view decks which is pupunta natin mamaya sa taas. Kung gusto mo makita overlooking ng Doña Remedios. Medyo marami-rami panlakarin. Ayan. Malawak. Malawak itong Mount Brehino. Kaya samahan niyo ako. Let's see kung ano meron dito. Okay, let's go. So, medyo mataas-taas pa yung lalakarin. And if you are a nature lover, this is a perfect spot para sa family, para somehow mailayo yung mga kids sa mundo ng mga Mobile Legends or digital gaming kasi yun nilang ginagawa nila maghapon. So they have to learn also to appreciate yung nature natin. Up, one stop look. Ito siya. Ganito kaganda ang Mount Brehino. Meron palang pool dun sa baba. So yun na nga, pag-akyat nyo dito sa hagdan, ang unang makikita nyo ay ang first view deck. Of course, isang malaking frame na nagsasabing, I love DRT. So this is the view deck. Unang view deck.
Ayan. Maganda rin ang unang view deck. Pero, ano kaya ang itsura ng second view deck? Tara! So, from first view deck, lakad ulit kami. Papunta somewhere dun sa taas. I don't know. Dapat pa dito kami dumaan. O dito dapat sa kabila. So I guess this is the resto. This is quite big. Okay, destination sa taas naman kami. So we decided na umakyat ulit papunta sa pinakataas. So ayun na nga, nag-decide na mga kuya to push para akyatin yung mga iba pang view deck na makikita dito sa taas ng bundok ng Mount Brihino. Yung pag-akyat dito, very exciting kasi talagang ipupush ka yung cardio mo. Talagang matira-matibay sa pag-akyat. Ayun. So for a weekend getaway, mga kuya, Mount Brihino is perfect para makalimot sa problema, then makapag-relax. Wait, mga kuya. Ayun. Kasama ko mga kuya, ang first ride ng Royal Elite sa Pampalay Eagles Club. If tama ako, this is the third view deck and habang patagal ng patagal at pataas ng pataas ang pinupunta namin, lalong gumaganda ang view. Wow, speechless. At syempre hindi kami magpapahuli sa ganda ng mga view deck, kaya pagdating dito kanya-kanyang pitek. Okay, proceeding sa next na view deck natin. Ganyan pa kataas. Imagine, galing kami doon sa baba. So mga kuya decided na akyatin ulit. Let's go! So this is the third view deck. Each one has their different parang frame. Ito is like a sunflower. This is the third view deck. Ayan. Taas. And hindi pa natatapos dyan dahil meron pang isang view deck doon sa taas. Ganda. Di ba? Ganda. At sino ba namang hindi mag-e-enjoy dito sa Sunflower? O di ba? Halatang halata kay Kuya Jeff. Ang saya-saya niya dito. So paakyat na tayo doon sa pinaka last deck. Actually this is the fourth deck. Pero may tao lang. Ito yung pinaka last deck. This is the main deck na talaga namang ito yung pinaka mataas. Kasi this deck is located on its highest peak. Okay. Let's see kung ano meron dito. And nakarating na nga tayo dito sa pinaka-final deck sa taas ng bundok. And ito ang makikita dito. Napakaluwag na area or space. And mostly, lahat dito nagpapapicture dito sa parang landmark ng Mount Brihino. At hindi rin biro ang pag-akyat dito, no? Kasi ang nakalagay dun sa marking, it's 330 steps. Actually, pag-akyat ko dito, medyo nawala ang pagod ko. Nakaramdam ako ng kakaibang saya and parang fulfillment sa buhay. Ang sarap ng view, napakaganda, speechless. At syempre, kaming lahat ay sobrang nag-enjoy talaga dito. Ang ganda ng view panalo. Actually, ito ang pinaka-highlight sa taas. Ito ang tinatawag na main deck.
Talagang dito mas kitang-kita mo ang kagandahan ng buong Doña Remedios Trinidad. I-check nga natin in 360. At dito sa portion na to, dito ako natatawa. Salita ako ng salita, hindi ko alam, lobat na pala yung microphone ko. Pambihira. So, after ng matinding picture taking, we decided na bumaba na. Kasi habulin pa namin yung oras papunta naman sa Talon Pari Falls, dito rin sa Doña Remedios Trinidad. So, tapos na ang aming adventure. Uwian na. Ganito ang agila. Mababait. Tutulong. Kuya Jay. Yun. So, Pera. Nagkukod na si ano kaya. ayun nga. Tapos na ang adventure. Meron kaming casualty dito. Signs of aging. Kuya Jay. Kuya Jay, ang bait eh. Talagang matulungin. Talagang iba talaga ang lokal. Ay, balo. Pero kung nagkataon, tinakbo mo yun, ilang cellphone na meron tayo dapat? Apat sana. Dapat sana. Kasi iPhone yun. Oo. Di ba? Yung magpapapicture sa atin yun. Ayan. Sigurado din. Matakaso naman, may abang dami ng papicture. Agent, pinicture mo pala. Sa halagang 50, sulit ang lakad dito sa Mount Trihino. Magkalat sila ng So after nga sa Mount Brehino, papunta naman kami ngayon sa Talon Pari Falls. Pero syempre, bago kami pumunta, kailangan namin mag-prepare. And of course, kailangan namin magdala ng pagkain doon. Yung tamang lulutuin para meron kaming masarap na lunch. Kaya nag-ikot-ikot na rin ako para makadiskarte ng masarap na lunch na kakainin namin. Ayun. Buti na lang nakakita kaming live tilapia. Mukhang masarap to mamaya. So bago pumunta doon sa site, bili muna kami ng makakain. fresh. Ihaw. So si ate yung naglilinis ng tilapia namin. And siya rin yung pumapas lang ng isda. Killer. Fish killer. Ate, mga patingin mo, ilang isda na ang pinatay mo? Ayan na yung mga environmentalist dyan ha. Si ate ang suspect. Ito yung tinda niya guys. Dito niya dinadakot yung isda. Papunta doon sa kanyang katayan. Okay. Ayun na. Hindi ko pinapakain yung alaga. Ito yun. Pinakpok na ko. Ganyan siya pumaslang ng isda. Kawawa naman yung mga asawa at anak ng isda na yan. Mukhang na-enjoy ka ate sa ginagawa mo. So pagkatapos kay ate, bumiyahe na rin kami kagad papunta sa Talon Pari Falls. Dito sa portion na to, medyo naligaw kami. Kaya eto, binabalikan namin yung dinaanan namin. Itong dinaanan namin ngayon papunta sa Talon Pari Falls, ang ganda eh. Mas kakaiba siya dahil talagang more on talaga, puno at halaman ang makikita mo. So very isolated pa pala itong lugar na to. Malaki din ang pagpapasalamat namin dahil nakisama ang panahon sa amin. Kaya medyo maaraw siya pero hindi ganun kainit. Malamig ang klima dito. Mahangin and talagang masarap ang naging ride namin dito. At dito na nga nag-umpisa maging exciting ang ride namin guys, kasi papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang terrain na dinaanan namin. At pagdating nga dito, hindi ko na-expect tatawid pala kami ng parang patay na ilog. Wow, what a experience! Sa mga ganitong klaseng ride talagang ite-test ang skill mo sa pagmumotor. Kung paano ka bumalanse sa preno, kung paano mo gamitin ang engine brake, and of course, syempre yung abilidad mo para bumalanse. So this time, after nung ilog, off-road na po ang dinaanan namin. Kaya sobrang happy ako dito.
Kasi para sa akin, this is a new experience for me. And talagang bawat lubak, bawat off-road, nalalaglag yung mga problema namin. So dumating na nga kami sa entrance nitong Talonpari Falls. Pero of course, bago kami mag-proceed, kailangan namin huminto para mag-register and also magbayad din ng environmental fee. Sabi nung nagbabantay dito sa gate. And after namin masettle yung registration, pinapasok rin kami at pumunta na kami doon sa terrain ng Talonpari Falls. Mas lalo ako talaga nag-enjoy dito sa papuntang Talonpari Falls kasi grabe yung off-road niya. Talagang matcha-challenge ka sa pagmumotor. And of course, mag-i-improve ka din sa the way you handle yung motorcycle mo. Akala ko talaga nung una, right after namin magbayad dun sa may entrance, malapit na. Yung pala, there is still another 20 to 30 minutes ride papunta dun sa Talonpari Falls. And hindi ka naman lugi kasi sobrang ganda ng ng view dito. Ang sarap talaga mag-ride. Sulit. And finally, nakarating din kami sa pupunta namin dito sa Talonpari Falls. And what you're going to do here is hanapin nyo yung nag-guide kung saan kayo pwede mag-park. So I guess doon kami pinapark sa dulo kasi puno na yung talagang parking space nila. Kaya dito na lang kami sa likod pumarada. And finally, we made it here. Welcome to Talonpari Falls in Doña Remedios, Trinidad, Bulacan. Wow, look at the view. Talagang na-amaze ako dito. Sobrang ganda. Masasabi ko lang, sulit yung pagod, sulit yung mga challenges na dinaanan namin. And talaga namang nakaka-relax, nakakatanggal ng stress. Nice. Dito sa ride namin, talagang maganda yung naging experience. Kasi yung samahan namin, lalong gumaganda, lalong tumitibay. Sa isang club talaga, napaka-importante na iisa lang ang hilig ninyo. Lahat kayo magkaka-jive, pare-pareho kayo ng hilig, at of course, importante rin lahat kayo may respeto sa isa't isa. Para sa solid na Royal Elite sa Pampalay Eagles Club at sa mga kuya ko na nakasama kong mag-ride, mabuhay po kayong lahat. Isa po itong napakagandang experience and I hope masundan pa ito ng maraming ride mga kuya ko and ate. And for sure, moving forward, after this, definitely tutok na naman ulit tayo sa ating mga charity at sa ating mga magagandang programa. Kaya guys, mabuhay ang respect, mabuhay ang Agila!